saan tayo? Anong gagawin? So sa Friday, hindi Friday, Saturday, maybe meron tayong bubuksang Airbnb sa Antipolo. And then there's also cosplay event sa Ayala Mall, Feliz. We'll see kung ma-hit natin yun dahil sabay nga. And then on Sunday, I promise Boss Edsel of Mototown na meron dong Ride Academy. I'll be there. Advanced training sa pagmumotor. So meron din silang basic doon. Merong advanced, merong basic. Yung basic kasi, tanong ko kay boss, kay Sir Edsel, basta marunong ka lang daw magbike. No, basta marunong ka magbike, okay yun. Pwede ka nilang turuan. So at least para bang ano to, yung driving lessons exclusively for motorcycle, kasi pwede ka mag-slalom, and of course the gears. And of course banggitin ko lang itong mga kaibigan natin, Premium Gears, Osalan, and then Cafe na to. This is Cafe na to is coffee on wheels, no? At ng klase ng coffee na gagawa sa motor. Walang sophisticadong makina. And of course our tires, yung tires ko, yung mga big tires ko, galing kay Konoha Eastside. Boss Ricky Castillo, customizer. Yung tatanong ng customizer ng mga motor, kagaya ng nangyari na yan, pero ako gumawa niyan. Tinuruan lang ako ni Boss Ricky. Konoha Eastside, parang Marikina, Metro Manila, BG Molina Street, parang Marikina, malapit sa NGI. Doon si Boss Ricky Castillo, may Facebook yan, hanapin nyo. Kasi nangyayari pala sa mga kinakustimize na motor, hindi naman masyadong kinakalkal ng husto, no? Makikita nyo lang parang hinahabaan yung haba ng gulong, ina-atras yung swing arm. Yung swing arm dito sa likod, yung swing arm, pahabaan lang yan ng mga 3 to 5 inches. Ganun lang. Makikita mo ang diferensya. Makikita mo na, mapapansin mo kasi yung eyes natin nakatrain siya sa stock, no? Pag nakita mo yung motor, stock. So sanay ka na. Alam mo yung stock yung galing sa factory, no? Masasanay ka na yan niya. Kaya lang pagka hinabaan mo yung swing arm yung mahawak sa rear wheel, hinabaan mo lang ng mga 5 inches, nagiging ibang-iba na itsura niya. Nagiging iba. Imagine that. Imagine this motorcycle, naka-atras ng konti yung rear wheel niya ng 5 inch. Makikita niya na magiging iba siya. Tapos ang ginagawa pa yung handlebar, of course, the handlebar, papalitan yan, nag-iiban na ng forma niya, ng height niya. Tapos of course the headlights, pag pinalitan yung headlights, yung dating parang sports bike nagiging parang classic, no? Papalitan mo ng classic. And of course at pinapalitan tires, importante yung tires. Pag ang tires pinalaki mo, nagiging parang classic siya. Kasi mga classic tires is big tires, and sometimes same number pa, no? Same number. Yung harap at likod ay magkaparehas. So yun sa mga classic tires. And of course kung gusto niyo magpalit kayo ng spoke rims, kasi ito modern na mga alloy. Ang classic talaga si spoke rims. And of course the seats, kung gusto niyo ng seats, single seater, no? Siyempre pogi points lang yan, kasi wala ka nang lalagyan ng mga tools, no? Jacket, papers, no? Wala ka na, kasi kaya nagkakaroon ng pouch. Kaya lang problema sa pouch, hindi siya waterproof, or dangling siya na ganyan, hindi mo maiwanan, hindi mo maiwanan, baka nakawin, laslasin yung bag, no? So yun ang mga dilema niyan, hindi kagaya ng meron kang U-box na ilalak, di ba? At paano pag nakakita ng U-box, hindi naman talaga pinipuwersang nakawin, ano? Ito parang pwede naman pero hindi uso, no? Pero ganyan, lalasasin talaga nila yan. Tapos yung gas tank, pwede mong palitan ng teardrop style or whatever, tapos inaangat nila yung gas tank na ganyan, no? Ginaganyan nila, nagkakaroon ng weird classic look, no? O parang Mad Max look. So nasa inyo na yun. Kagaya na ginawa ko, nilagyan ko ng mga parts ng kotse and suicide shifter. Ayan, of course alam ko bawal yan, forma na lang. And then ang kikwento ko sa inyo, kasi
pupunta na tayo sa Ride Academy, no? Ni Edsel, ni Sir Edsel, Ride Academy, Mototown. So gusto ko lang magbahagi ng experience ko sa pagmumotor. Kasi hindi ako trained, hindi ako nag-aral talaga. Ito pa lang, sa Sunday pa lang titingnan natin yung style ng training nila, no? Hindi ako nag-aral, walang aral talaga. Yung baga elementary pa lang, yung father ko meron siyang cab, no? Yung sikat na Honda cab na 50cc, Honda cab 50cc. Actually it's 49 lang nakalagay dun sa makina niya. So yung best motorcycle of all time, at I think running 160 million na ang nagawa nila. 160 million. Family friendly, kasi nung unang panahon ang tingin nila sa mga bikers ay mga hoodlums, no? Mga bad boy. Hanggang ngayon may mga ganun pa rin namang image. Kaya lang itong Honda, ginawa niyang pampamilya, no? Happy, pang family, pang nanay, no? Pang pamilya. So nagkaroon ng ganung attitude dun sa Honda. Tapos dumating na yung Vespa, naging cute na mga scooters, no? So hindi na pang hoodlum. Although marami pa rin gustong parang bad boy image dun sa mga motorcycles. Pero at least paabot na sa mga family yung motorcycle. Yun ang ginawa ng Honda Cub. Kaya sumikat siya. Na hanggang ngayon makikita nyo Honda Wave, Honda XRM, no? Pare-pares lang ng makina yan. Honda Cub version pa rin yan. Like this one. Ang engine nito is the same. This is Honda Wave, no, 125. So hanggang ngayon nandiyan pa. This is a 2007 version. No, kinonvert ko lang. Kakatambay ko kay Boss Ricky. Ngayon balik tayo dun sa experience ko sa motor, no. So high school pa lang dinadala ko yung Honda Cub ng tatay ko sa school. High school ba yun? I think it's high school, tama. 1 kilometer lang kasi dito yung school. So dinadala ko unregistered yung yung scooter, tapos yung ako walang lisensya. So wala pa kasi masyadong tao dito nun sa lugar namin sa Marikina. That's in 80s pa yun. Wala masyado. So punta school, nakikita nga kami naman yung police outpost doon, nakikita nga kami, hindi nga kami pinapansin Parang pinansin na lang kami dahil overloaded na Sinasakay ko yung mga klase ko, tatlo pa yung sinasakay ko So parang pinara na kami nun. Nahanap na yung lisensya, kaya rehistro. So napakiusapan naman ng father ko yun, nauwi na. Pero ganun katagal, sabihin ganun, high school pa lang. Tapos nasa pumasok na ako, doon ako natuto. Napansin ko lang talaga through the years, through the decades na nagmumotor ako, mula noon hanggang ngayon, hindi pa naman ako nagkaroon ng major accident. Kasi napansin ko naman talaga, kaya na-aksidente yung mga rider, kasi parang yabang, no? Parang mayabang sila, tapos gusto nila lagi nauuna. Saka nakakita, scooter lang, 115cc, mga Mio, pinangkakarera sa mga big bike, no? Hinahabol nila yung mga big bike, tapos gusto nila mauna pa sila dahil siguro may karga sila o kinakargahan nila yung yung mga bikes nila. Ginagawa nilang 160cc, pinalalaki yung piston, yung block. So nangyayari, ang bilis ng motor, tapos yung preno hindi naman upgraded. Yung preno pang 115 lang sana. Yung pa rin ang preno, 160 na yung bike. Yung preno nila yung pa rin, maliliit pa rin. Disc na maliliit, no? So doon nagkaka-aksidente. Tsaka yung talagang parang ang kalaban mo sa motor yung sarili mo lang Yung sarili mong yabang Yung bang minsan may na-overtaken ka, tapos na-offend ka, hinahabol mo. Marami akong nakitang ganun yung parang instantly gusto mong habulin yung nag-overtake sa'yo, no? Tapos tuloy-tuloy na yun, yabangan na yun. Nakita niyo yung mga Raider 150 na nakikipaghabulan sa mga 1000cc na di ba may namatay pa nga kasi parang matulin talaga yung Raider tsaka mabilis sa likuan. So parang hahabulin niya yung mga 1000cc na big bike, tapos mauungusan niya sigurado ako mauungusan niya yung sa bend. Yun na napansin ko pagka malalaking bike sa bend hindi mag-slow down sila sa bend yung maliliit maliksi sa bend. Sa straightaway patay ka, hindi ka makakaano yan. Minsan nagkakapikunan na, no?
Tapos napansin ko, pag parang nangyayari, gusto mong sumingit ng sumingit para hindi siya makasunod. Kasi minsan yung singitan, for one motorcycle lang eh. Baka may kasalubong, bus, ganyan. Sisingitan mo na ganun, for one motorcycle lang. Alam mong hindi siya makakasingit agad. So, makakauna ka. Parang ganun. Kaya na-aksidente yung mga ano eh. Sarili niya talaga eh. Yung yabang talaga eh. Yung sarili niyang yabang. Ibig sabihin, sarili niya yung kalaban niya. Hindi actually yung mga motor sa paligid niya. Ito namang big bike, nauunahan siya nung Raider 150. So ano siya, na-offend din siya. Teka, S1000 to. Bakit ano? Matinuunahan ako nung Raider 150. Ay hindi siya papayag. Ay di ganun din, sisingit-singit din siya. Hanggang sa makasingit na ng alanganin, hanggang sa ayun, salpok, huli na lahat. Kasi sigurado nagka-cut-cut din sila, nakikita ko eh. Nagka-cutting-cutting sila. So kung may self-discipline ka, malaking chance mo mabuhay sa motor. Self-discipline, yung chill lang talaga. Kaya gusto ko yung mga club na mga two-stroke o mga Vespa, ganyan. Gusto ko yung mga club na ganyan kasi hindi sila pabilisan eh. Yung culture lang, tambay-tambay, no? Yung custom culture, yung mga classics, no? Siya nga pala, no? Sino pa pala hindi nung shoutout? Si Don Tapay, customizer din yun. Tignan nyo, magaling din yun. Kung nasa bandang Quezon City kayo, si Don, tignan nyo. Tapos si Mekarak TV, Jade, ang ganda nung nung camp, ano ba yun? Camp Netanya sa Mabini, Batangas. Ang ganda. Keep it up, maganda yung mga ganyang vlog na ginagawa mo. Talagang sisikat ka dyan kasi ang ganda ng camera mo tapos maganda yung paliwanag mo dun sa camp na yun. Kasi dati nandyan din ako, meron akong pin-promote dyan na resort, Sea Springs Resort. Halos katabi niyan kasi nakita ko yung harap eh, magkamukha eh. Kala ko nga parehas eh kasi ganyan din yung design ng pool, ganyan din. Ang inaano kasi nila dyan, mataas ang sulfur content ng tubig dyan, tubig ng dagat, mataas ang sulfur content kasi may puso dyan yung Taal. Kaya maraming tao dyan, may puso ng Taal. Tsaka tanda mo yung Mabini na yan, yung Mabini area na yan, isa sa mga world's best diving spot yan. Very high ang diversity dyan. Maraming, kaya kita mo nung nag-snorkeling ka, ang dami mo nakitang mga gandang creatures. Ano yan, tignan mo yan. Yung Anilaw na yan at saka yung Mabini na yan, hotspot yan for divers. Kaya tama ka, dapat hindi natin susuko yung mga dagat natin kasi magaganda nga. Kaso yung sa West Philippine Sea natin, ninakaw na, inararo na yung ilalim. May mga ganyan tayo sa West Philippine Sea, inararo na, kinuha na lahat ng yamang dagat, lalo na yung mga taklobo, yung mga giant shells. Ginagawa nilang pagkain yun eh, doon sa kabilang ibayo. Highly sought after na pagkain yun, yung giant clams na yun. So inararo na nila lahat yan, wala silang patawad, pati mga bato wala na, dinreds na nila. Talagang dinreds, talagang walang ititira. So ganyan yung mga mandurugas na yan dyan sa kabila. So anyway, wala tayong magagawa, marami silang kakampi. So yan, maganda yung mo. Ngayon tignan natin sa Sunday kung yung way ng proper training ni Boss Edsel. Tingnan natin yung proper training para makita nyo kung para sa inyo yung pagmumotor, no? Kung talagang manage kayo. Sa cosplay naman, meron akong ginagawang popost ko rito yung picture, pa-flash ko yung Mr. Your Trash. So it's a urban camo. It's a suit punong-puno ng basura, no? Just to remind the people na madami tayong basura at kasama natin sila sa city, yung mga basura, no? Dapat sana, anong solusyon dyan, kuya? Sabihin mo ay bumalik tayo dun sa reusable containers, no? Kagaya ng bote, ganyan, reusable, diba? Instead na Tetra Pak o balik tayo sa mga ganon kasi pwede mo namang sa cost yun, tapos i-recycle naman yun eh. Lahat naman kahit tingnan mo yung mga hindi naman umaalis dyan, kagaya ng mga ketchup. Yung nakikita ko yung UFC ketchup, ganun, bote pa rin, no? San Miguel Beer, meron pa rin sa bote, no? Tsaka yung sa tin can, so ganda pa siguro yung sa tin can kasi recyclable yun. Recyclable yung bote, reusable yung recyclable naman.
No, yung mga plastic, hindi natin yan basta-basta matutunaw. Lalo na yung mga goma. Hindi yan basta-basta. Lalo yung mga styrofoam. Oh. Maglulutang-lutang yan. Ang nangyayari kasi nakakarating sila sa dagat at nakakain ng isda. Tapos nagiging microplastic sila. Tapos dadigest ng isda. Tapos kakain natin isda. Kakain natin plastic. So yung plastic, pumapasok pa rin sa katawan natin. Yun ang problema sa plastic. Kaya yung costume ko na trash man, yun gusto kong gamitin yun sa susunod na course. Dati kasi meron akong ginawang trash suit, hindi ko maisuot, tinamad ako dahil ano siya, jumpsuit gusto ko sana yung balabal na lang para mabilis, no? Total, meron ka lang namang tinutulak na na campaign about our trash. So yun na muna, haba na ito. See you this weekend. Of course, magbibenta tayo ng mga yuca, giant yuca king, no? Maliliit niyan, 3-footer, is 500 pesos only. Pero yung malalaking ganito, this is around 20-footers, 100k. Tapos meron tayong mga 10,000, yung mga 10-footer na maraming branches, siguro may mga 5 branches, 10,000 lang yun, meron din. Pero yung mga 3-footer for starters, meron tayo nun, 500 lang yun. Mga anak nila yun. Ayan, pakita ko ayan, ayan yung mga anak nila. Yan, that's only 500. And of course, babalik din tayo sa art, babalik din tayo sa metal art next week. Yan, gagawa pa tayo ng mga metal art na ganyan, garden art, and of course kung ano-ano pang art, wall art, banks, key art, something like that. And then thank you nga pala kay cloth master artist Octi de Los Santos, yung sponsor natin sa ating mga vlogs. Ano siya, sponsor na natin siya for 3 months now, 3 months. Octi de Los Santos, master artist cloth. Ang ginagamit niya is tela na gumagamit din siya ng mga acrylic paint, pero mas nakikilala siya dun sa tela. Ginugupit-gupit niya yung mga tela ng maliliit, tapos gagawin niyang art. Nandito sa ending yun, alagay natin. Binibenta yung mga works niya, and yun, marami siyang pwede kayo magpa-customize sa kanya kung anong gusto nyong gawin sa inyong convention hall, ganon. Sophisticado. It's a mosaic, it's a square, so ganon ginagawa yung mosaic siya, kaya ang tawag sa kanya mosaikang tela, mosaic cloth art. Ayun, thank you master artist Octi de Los Santos.